Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Charmaine, isa sa on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang maghatid sa inyo ng isang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, meron muna akong mga katanungan sa inyo. Mga bata, saan nyo ba madalas tinatapon ang mga basura nyo? Magaling! Kayo ba ay nagtatapon sa tamang tapunan? Mahusay! At dahil dyan, ang ating kwento ay may kinalaman sa mga batang mahilig magtapon ng basura kahit saan na pinamagatang ang basura halimaw. Kwento ni Laila Audi at guhit ni Hanan Al-Karagi. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Mahilig mangolekta ng mga bagay si Bishu. Araw-araw ay naglalakad siya sa buong baryo Bubble Hill. Namumulot ng mga lata, bote at papel. Hindi niya itinatapon ang mga ito. Kayang gumawa ni Bishu ng mga bagong bagay mula sa nakolekta niya. Gumawa siya ng kotse para sa kanyang laruang elepante, isang 3 matang halimaw at isang eroplano. Ngunit si Bishu lamang ang nangongolekta sa baryo Bubble Hill. Lahat sila ay itinatapon ng mga basura sa lambak Prickly Rock. Punong-puno ng basura ang lambak at bawat araw ay palaki ng palaki ang bunton. Isang araw, nagising si Bishu sa aninang lumilitaw sa Bubble Hill. Naging bundok na ang basura. Batid ni Bishu na may kailangan nang gawin. Ngunit ano? Bumalik si Bishu sa kanyang burol upang mag-isip. Nagsimula siyang gumupit at pumilas, pumukpok at magdikit ng mga bagay. Isang bagong imbensyon ang nalilikha. Isang makinang ginagawang mga bagong bagay ang basura. Maaaring maglagay si Bishu ng kahit anong uri ng basura sa isang dulo ng makina. Mga straw, mga tali, mga lastiko at kahit ano. Pagkatapos, gagawin ito ng makina na bagong bagay. Isang lampaso, isang pugo stick o kahit na mga candy at tsokolate. Buong araw na nagpapasok si Bishu ng basura sa makina. Ngunit lumiit ba ang pundok ng basura? Hindi! Lalo pa itong tumaas kaysa dati. Bakit nagkaganoon? Napagtanto ni Bishu na napakaraming basura ang itinatapon araw-araw ng taong bayan sa lambak, kaya hindi niya ito malilinis ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong para may maganap na pagbabago. Kaya lumakad siya upang kausapin ang taong bayan at ipakita sa kanila ang kanyang makina. Habang pababa ng burol, nasalubong niya ang ilang taong magtatapon ng kanilang basura sa lambak. Huminto siya at kinausap sila. Huwag po kayong magtatapon ng basura sa lambak. Punong-puno na ito. Sumagot si Ginoong Caker Panadero. Saan ka naman ito itatapon? Sa ilalim ng aking kama? Palagay ko, itatapon ko na lang ito sa aking mga drawer, dagdag ni Ginoong Redwood Carpentero. Maaari bang ilagay ko na lang ito sa ilalim ng kama mo at sa loob ng cabinet mo? Tanong ni Ginang Nora. Tahimik na tumawa si Bishu at nag-alok ng isa pang ideya. Maaari po ninyong itapon ang mga ito sa aking makina. Matutuwa kayo sa sorpresang inyong matatanggap. Ngunit hindi sila interesado. Tumabi ka dyan, sabi nila, sabay tulak kay Bishu. At dalhin mo na ito, walang silbi sa amin ang makina mo.
Galit na galit, madiin na kinuyom ni Bisyo ang kanyang mga kamao hanggang mamuti ang mga ito. Bumalik siya sa lambak na determinadong alisin ang bundok ng basura kahit nagawin niya itong nag-iisa. Ngunit nagulat siya. Naging kakilakilabot na halimaw ang bundok ng basura. Pakanta-kantang papunta ng baryo ang halimaw. Ako ang basurang halimaw. Malaki at nakakatakot na halimaw. May mga lamok at langaw, pati may itim na daga. Alam mo na, kasama ko sila at nang wawasak saan man ako pumunta. Ngunit hindi takot sa halimaw si Bisyo. Di kita papayagang magkalat sa paligid, sigaw niya. Kaya kang pigilin ng aking makina. Nagsimula siyang humugot ng basura sa tagiliran ng basurang halimaw at isinuksok ito sa kanyang makina. Dumaklot siya at nagsuksok, daklot at suksok, ngunit kahit nagaano karami ng basura ng kanyang dinadaklot, hindi ito nababawasan. Di nagtagal, napaluhod na si Bisyo. Napaluhod siya, malapit nang sumuko. Maya-maya ay may narinig na papalapit na mga tinig si Bisyo. Tumingala siya at nakita niya ang taong bayan na patungo sa kanya. Nakita nila ang halimaw na napagtanto nilang panahon na upang kumilos. Nagbigay ng bagong lakas kay Bisyo ang kanilang pagdating. Mabilis siyang tumindig at itinuro sa kanila ang gagawin. Tahimik po kayong pumunta sa likuran ng basurang halimaw at humugot ng basura nang di niya namamalayan. Ipinakita niya sa taong bayan kung paano maglagay ng basura sa makina. At mabilis na kumilos ang lahat. Kahit ang mga bata ay nagdala ng mga pusa upang palayasin ang mga daga. Nagtulong-tulong ang lahat at sa wakas, nagsimulang lumiit ang basurang halimaw. Sa huli, napasigaw ito sa sakit. Ako ang basurang halimaw, maliit at nakakatakot na halimaw. Nasaan ang mga langaw at lamok? Saan nagpunta ang may itim na daga? Sina Ginoong Caker Panadero, Ginoong Redwood Carpintero, Ginang Nora at ang lahat ay patuloy sa kanilang ginagawa. Pagkaraan ng ilang oras, tanging payat at maliit na halimaw ang natira. Inilagay ito ni Bisyo sa kanyang makina at tik-klik-klak, tuluyan nang naglaho ang basurang halimaw. Pagkatapos, umugong at gumewang ang mga makina. Pumutok ito at nagsabog ng mga kahangang-hangang bagay. Masayang kumiyaw ang lahat at nagpasalamat kay Bisyo. Di namin magagawa ito kung wala ka, sabi nila. At di ko rin po magagawa ito kung walang kayo, tugon niya. Ngayon, kung dadaan kayo sa Barrio Bubble Hill, makikita ninyo ang makina ni Bisyo sa gitna ng liwasan. Araw-araw, dinadala ng taong bayan ang kanilang basura upang maging kamangha-mangha at bagong bagay at di na nagbalik ang bundok ng basura. Magaling! Ngayong napakinggan na natin ang kwento, nais nitong ipaalam sa atin na laging magtapon ng basura sa tamang tapunan. Dahil sa simpleng gawain na ito, malaking tulong ang maiaambag natin sa ating kalikasan upang ito'y mapanatiling maganda at maayos. Kaya mga bata, simulan natin sa ating mga bahay ang tamang paglinis ng ating kapaligiran. Ugaliin din nating tulungan ang ating kalikasan upang ito'y maprotektahan para abutin pa ng mga susunod na mga henerasyon. Huwag kakalimutang mag-follow, like and subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Muli, ako si Ate Charmaine. Hanggang sa susunod nating kwento, paalam!